Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, May 6, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Umaming gunman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, sinentensyahan ng hanggang 16 na taong pagkakabilanggo. Meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Presyo ng bigas, posibleng bumaba sa 30 pesos hanggang 40 pesos kada kilo. Pag-amyenda sa Rice Tarification Law, pinasesertipika bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ating kakaiba segment, Ice Cold Swimming Pool. Mga bakasyonista sa isang resort sa Bulacan, may mainam na paraan to beat the tag-init. Mga sundalo ng Pilipinas at Amerika, pinatumba ang mga kunwaring dayuhang mananakop sa simulated exercises ng balikatan. Sa ibayong balita, bilang ng patay sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Brazil, umabot na sa 75. At sa ating balitang showbiz, pelikula ni Coco Martin at Julia Montes na Pula, pasok sa top 10 ng Netflix Philippines. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matapos ang humigit 1.5 taon, sinentensyahan na ng Las Piñas City Regional Trial Court ng hindi hihigit sa 16 na taon ang self-confessed gunman na umano'y pumatay kay dating broadcaster na si Percy Lapid. Nagpapasalamat naman ng pamilya sa naging hatol ng korte sa kabila pa rin ng kanilang agam-agam sa naging takbo ng hustisya. May balitang A to Z si Kim Salinas. From 8 years and 8 months up to 16 years, yun ang bubunuin ni Escorial. Subalit ito ay may kalakip din namang responsibilidad. Matapos ang 1.5 taon, nasintensyahan na rin ng korte ang sumuko at self-confessed gunman na si Joel Escorial. Siya umano ang bumaril sa radio broadcaster na si Percy Lapid noong October 3, 2022. Ang kauna-unahang mamamahayag na napatay sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Yan ay nagkaroon ng plea bargain agreement sa pagitan ng ni Escorial at saka ng prosecution, kasama kami, at tanggap na ng pamilya kung ano ang kinalabasan ng plea bargain agreement. Sa bisa ng desisyon ni Judge Harold Cesar Huliganga ng Las Piñas RTC Branch 254, kulong ng 8 taon at 8 buwan hanggang 16 na taon si Escorial. Sa aking pagkakaalam, itong si Escorial ay hindi muna alisin sa custody ng PNP Custodial Center dahil siya ay nakatakdaring to testify para sa prosecution. Gayunpaman, may mga agam-agam pa rin ng pamilya matapos maibaba ang hatol, hindi pa rin kasi nahahanap ang umano'y mastermind sa isinagawang pagpaslang kay Percy Lapid na si dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag. Sa ngayon, hindi natin masabing satisfy yun. Yun ay tatanggapin natin yun sapagkat yun ay desisyon ng korte. At kung naniniwala tayo na meron namang mga paraan para ma-resolve yung issue ng let's say sa mga masterminds. Habang namatay naman noong Marso si Bureau of Correction Deputy Security Officer Ricardo Solueta na isa ring umanong sangkot sa kaso. Dagdag pa riyan, hindi pa rin umaamin ang isang salarin na nakapiit pa rin ngayon sa kulungan. Si Mr. Bacoto, yung si Christopher Bacoto na natatanging PDL na hindi pa umaamin, yan ay titignan natin sa mga susunod na mga pangyayari kung ano ang kalalabasan bunga nitong pagsintensya kay Escorial. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa 30 hanggang 40 pesos kada kilo ayon sa mga otoridad. Yan ay kung maisusulong ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na siya ngayong pinase-certify bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May balitang A to Z si Ian Maghanoy.
Pinaswersertipika na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang pag-aamyenda sa Rice Tarification Law. Ito ay upang makapagbenta muli ng murang bigas ang National Food Administration o NFA. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tarification, sa NFA Charter at saka sa rice tarification law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Simula Enero, pumalo na sa 48 hanggang 51 pesos kada kilo ang imported commercial rice, habang 51 pesos hanggang 55 pesos naman sa regular milled rice, malayo sa 20 pesos kada kilong dating ipinangako ng Pangulo. Ang problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas, dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay. At wala tayong control doon. Kung may babalik ang mandato ng NFA na makapagbenta ng bigas, ayon sa Kamara, posibleng bumaba sa hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo. Gagawin po natin lahat. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Suportado ng Department of Agriculture ang hakbang ng Pangulo at ng Kamara. Pero tingin ng DA, mas posibleng maibaba ng NFA sa 40 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Nakatali yung kamay ng DA and NFA due to yung certain laws that we have existing. So meron tayong pinababago sa batas at hopefully ma-pass ng Congress ito. Giit ng isang grupo ng mga magsasaka, kailangan ng sektor ng agrikultura ng tulong para mapababa ang presyo ng bigas. Bakit sila naging bakit wala silang magawa bilang gobyerno? Dahil dun sa batas. Dahil nandyan sa batas na bawal mangialam ang gobyerno sa presyuhan ng palay at ng bigas sa merkado. Paliwanag ng grupo, kailangang makabawi ang mga magsasaka sa lugi sa bawat ani. Lumobo na sa halos 140 billion pesos ang utang ng NFA dahil sa pag-aangkat ng bigas simula pa noong Arroyo administration. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Good news mga ka-A to Z dahil magkakaroon pong muli ng bawas presyo sa produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 75 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina, habang piso at 5 sentimo naman ang bawas sa kada litro ng kerosene, 90 centavos naman sa kada litro ng diesel. Bunsod ito ng paggalaw sa presyohan ng pandaigdigang merkado. Ibinida ng mga Pilipinong sundalo at Amerikano ang kanilang husay sa counter-landing live fire exercise na isinagawa sa katubigan ng Lawag City sa Ilocos Norte. Bahagi pa rin ito ng balikatan exercise para palakasin ang puwersa ng kasundaluhan. Kita ang maaksyong eksena ng pagsasanay kung paano ang pagpapasabog kontra kalaban. Naniniwala naman si Philippine Exercise Director Major General Marvin Licudine na pinagtitibay ng balikatan ang kooperasyon ng Pilipinas at US pagdating sa pagdepensa sa mga teritoryo. Walang planong bombahin pabalikan China. Yan ang tila reaksyong mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mungkahing lagyan rin ng water cannons ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na pambubuli ng China sa Pinas gamit ang kanilang water cannon kamakailan at sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. May balitang A to Z si Stanley Gahete. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mungkahing lagyan rin ng water cannons ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa harap ng makailang ulit na pambobomba ng tubig ng China sa Philippine vessels na naglalayag sa West Philippine Sea. Sa huling water cannon attack ng Beijing nitong April 30, aabot sa 3 milyong piso ang tinatayang pinsalang iniwan nito sa Philippine Coast Guard vessel. Pero ayon sa Pangulo, walang intensyon ng Pilipinas na gumanti ng opensiba. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea.
And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive. Agad namang nagpahayag ng suporta si Senator Jinggoy Estrada sa pulisiya ng Pangulo. Ayon sa senador, hindi solusyon ang paggamit ng dahas, lalo na't minsan nang napatunayan ng Pilipinas sa batas ang pagmamay-ari sa naturang teritoryo. Samantala, ngayong araw din sinabi ng National Security Council na hindi na nito kailangang imbestigahan ang hepe ng Armed Forces of the Philippines Western Command ukol sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Because this narrative coming from China is simply, there to create dissent and sow disinformation sa ating mga kababayan. Ito'y matapos ang pahayag ng Chinese Embassy na umano'y sumang-ayon ang AFP Westcom sa bagong modelo ng pamamahala ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Pero giit ng NSC, kasama pa nga ang hepe ng Westcom sa mga nasugatan sa March water cannon attack ng China. Kung si Vice Admiral Carlos entered into some sort of arrangement, bakit siya iwa-water cannon ng ganon? At nasugatan pa. Kawawa naman siya at dinadawit siya dito sa mga insinuations, fake stories, and fake news and disinformation coming from the Chinese Embassy. Pero kung ang NSC ayaw ng patulan o imbestigahan ng mga bagong pahayag ng China, si Senator Risa Hontiveros muling isinusulong na maimbestigahan ang mga umano'y secret deal sa China. Ayon kay Hontiveros, kung nagsisinungaling ang China o sino mang opisyal ng Pilipinas, nararapat na malaman ng taong bayan ang katotohanan. In this information warfare that China wields to her advantage, it becomes even more crucial that we get to the truth. Ang katotohanan ang ating sandata. Ang katotohanan ang ating panangga sa kasinungalingan. Ang katotohanan ang magpapanalo ng ating laban. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik na sa susunod na taon ang dating school year calendar. Ayon kay Marcos, kinakailangan ng ibalik sa Hunyo ang pasukan dahil sa epekto ng patuloy na tumitinding init ng panahon na nauuwi lang din sa kanselasyon ng pasok. Dagdag pa ng Pangulo, wala ring tumututol sa pagbabalik sa dating pasukan kaya kumpiyansa siya na may babalik na ito sa dating school calendar. Matatanda ang iminungkahi naman ng Department of Education maging ng ilang guro at grupo na maagang tapusin ng susunod na school year calendar 2024 to 2025 sa March ng susunod ng taon. Well, of course, hiningi ko yan sa DepEd and I asked Inday Sara to give me already a concrete plan because mukha naman, hindi na tayo kailangan mag-antay pa. At mukha naman kailangan na at I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. Tinawanan lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyon na sangkot umano siya sa drug list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa presscon ngayong Lunes, tila walang maisagot ang Pangulo matapos ang tanong at umalis na lang hinggil sa naturang issue. Pero batay sa Authority to Operate and Pre-Operation Report na inilabas noong March 11, 2012, kasama umano si Marcos Jr. at ang aktres na si Maricel Soriano sa listahan ng mga gumagamit ng iligal na droga. Agad naman na pinabulaanan ito ng PIDEA at sinabing peke at maaaring gawa lang sa artificial intelligence ang kumakalat na dokumento. Beat the heat and swim with Ice Ice Baby. Yan ang kakaibang peg ng mga bakasyonista sa isang resort sa Marilao, Bulacan matapos hulugan ng bloke-bloke ng yelo ang kanilang swimming pool. Kita sa video kung paano inihanda ng mga staff ang naglalakihang bloke ng yelo at kung gaano naman ka-excited ang mga bakasyonista para maibsan ang init na nararanasan nila. Nagawa pang paglaruan ng mga nagsuswimming ang mga natutunaw na yelo at ginamit bilang salbabida. Susunod, PNP pinabulaanan ng kumakalat na balitang aalisan na umano ang ilang benepisyo ng kapulisan.
At patay sa malakas na ulan at pagbaha sa Brazil, umabot na sa 75. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balita A to Z. Fake news. Yan ang mariing iginigiit ngayon ni General Francisco Marbil patungkol sa mga kumakalat sa social media na tinanggal na umano ng pamunuan ng PNP ang ilang benepisyo ng kapulisan tulad ng Combat Incentive Pay at Combat Duty Pay. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng investigasyon ng Anti-Cybercrime Group patungkol rito. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sakto sa ika-isang buwan sa pwesto ngayong araw, mariing pinabulaanan ni PNP Chief Francisco Marbil ang mga kumakalat na balita sa social media na di umano'y tatanggalin na sa kapulisan ang kanilang mga Combat Duty Pay o CDP at Combat Incentive Pay o CIP. Kaya hindi po ako natutuwa sa mga ganitong fake news. Ay, nagkaagulo tayo, nag-iisip kayo ng masama. That's not really true. Dito po, yung iba, mga fool, they come up with so much stories na it destroys the organization. Hindi po yan ang tama. Malinaw kasi ang kanyang direktiba simula nang maupo bilang ama ng pambansang pulisya ang mga benepisyo ng kapulisan. Ibinibigay kasi ang mga benepisyong ito sa mga nasa field duties katulad ng mga nagpapatrolya sa kalsada. Kaya naman, lubos na ikinatuwa ng ilang mga bagitong pulis na nagmamando ng trapiko na walang katotohanan ang pagbabawas sa kanilang mga natatanggap. Siyempre, sobrang halaga nung CIP-CDP sa amin. Kasi imagine, mag-isang nagtatrabaho sa pamilya. Sa 3,000 na CIP and then 3,000 na CDP, kaysa wala kaming makuha, kung sakaling wala kaming makuha, ano ipapadala namin sa pamilya namin? Yung sahod namin is sakto lang sa pang-araw-araw. Para sa akin na may loan na, malaking bagay na po yun, mapadala sa pamilya ko. Kasi yung sahod ko, kinukulang talaga para sa pamilya ko. Samantala, iniimbestigahan naman na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang naging punot dulo ng fake news. Hindi po pwedeng gawin ni Chief PNP yan dahil malalagay po sa alanganin, hindi lamang po ang Chief PNP, pati na po yung PNP organization because nasa ilalim po ng batas po yan, yung entitlement po ng ating mga pulis. May na-identified na po ang ACG at nag-request na rin po sila ng preservation of data. So ang pakiusap lang ng ating Chief PNP na mag-ingat po tayo, especially dun sa ating mga kapulisan na naniwala dito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tila na wash out ang mga nagtitinda at ilang mga sasakyang iligal na nakahambalang matapos magsagawa ng clearing operations ang MMDA sa kahabaan ng Mabuhay Lanes nitong Lunes. Hindi kasi pinalampas ng ahensya ang umano'y sagabal sa daanan na nagsisilbing alternatibong ruta para sa mga motorista. Lalo na ngayong ongoing ang rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover. Umabot naman sa 78 ang natiketan ng MMDA habang hindi bababa sa 14 ang nahila matapos ang clearing operations. Nagkilos protesta ngayong Lunes ang ilang progresibong grupo sa harap ng US Embassy para ipanawagan ang pagbasura sa Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Giyit nila, alisin na ang balikatan exercises dahil nang hihimasok umano ang mga Amerikanong sundalo sa bansa. Ayon sa Gabriela, posible pa umanong maabuso ang maraming mga kabataang babae sa muling pagpasok ng mga dayuhan. As we've had cases of Nicole, di ba? The rape of Nicole and Jennifer Laude. Na alam nyo ang naging kaso, di ba? Ibinalik ang jurisdiction sa US, di ba? At nandun ngayon yung nang rape sa kanya at pumatay sa kanya. So ibig sabihin, lalo na ito, hindi malinaw, tapos pumapasok yung iba't ibang mga bansa, Japan, France, at kung ano-ano pa, Australia, di paano yung jurisdiction kapag nagkaroon ulit ng krimen dito? Baka kawawa naman tayong mga Pilipino.
Balita sa ibayong dagat, humigit sa 75 na ang kumpirmadong patay habang higit 100 pa ang napaulat na nawawala matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha sa Brazil. Ayon sa State Civil Defense Authority ng Brazil, aabot sa 115,000 ang lumikas na at nananatiling hanggang ngayon sa mga evacuation center. Yan ay matapos malubog sa baha ang maraming kabahayan. Habang walang supply naman ng malinis na tubig ang nararanasan ngayon ng nasa 800,000 residente. Personal namang nag-inspeksyon si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva sakay ng helicopter para makita ang kabuang pinsala sa Rio Grande do Sul. Nagsasagawa naman ng emergency response ang pamahalaan para sa lahat ng apektado ng kalamidad. Sa kauna-unahang pagkakataon, podium finish ang nakamit ng Filipina racer na si Bianca Bustamante. Kasunod ang pagtapos sa P2 para sa Race 2 ng 2024 F1 Academy season sa Miami, Florida, USA. Nahirapan man sa first round ang 19 anyos na Pinay, nasungkit naman ni Bustamante ang pangalawang pwesto sa ikalawang round na may 3.8 second difference kay double pole sitter Abby Pulling ng Alpine Academy na siyang nanguna sa race. Habang nakipag-itgitan naman siya kay Dorian Pin ng Mercedes. Nakakuha ng 39 points si Bustamante at kasalukuyang nasa ikalimang pwesto. Gaganapin naman ang third round ng F1 Academy sa June 21 hanggang 23 sa Barcelona, Spain. Hi guys! So we just finished race 2 here in Miami. Walking away with the P2. We're on the podium. Finally, we were able to convert our pace into a trophy that I will celebrate with the rest of my team. So this one's for all of you. And I want to thank everyone that has been supporting Laban Pilipinas. Sa aming pagbabalik, Miss Universe 2023, Shanice Palacios, emosyonal sa ipinakitang suporta ng Pinoy fans. At SB19, pasabog sa kanilang bagong album na Moonlight. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Naging emosyonal si Miss Universe 2023 Shanice Palacios matapos ang kanyang close-up interaction with fans sa kasagsagan ng motorcade parade sa isang mall sa Pasay. Habang pelikula ng real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes, mapapanood na sa Netflix. At SB19 may pa-comeback sa kanilang bagong album na Moonlight. Ang chika ng latang yan sa Balitang A to Z Showbiz, ni Lane Garcia. Naging emosyonal si reigning Miss Universe 2023 Shanice Palacios dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy fans matapos ang grand welcome motorcade sa kanya nitong linggo sa SM Mall of Asia Complex sa Pasay City. Sa post na ibinahagi ng Miss Universe Philippines, teary-eyed ang reigning queen habang yakap ang national flag ng kanyang home country na Nicaragua. Lubos naman ang pasasalamat ng MUPH sa lahat ng Pinoy fans na mainit na tinanggap si Shanice sa bansa. Bahagi ito ng Asian Tour ng reigning queen. Susunod na bibisitahin naman ni Shanice ang bansang India. Nangunguna naman sa top 10 movies in the Philippines ng giant streaming platform na Netflix ang pelikulang Pula na pinagbibidahan ng real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes. Sa Instagram, lubos na nagpasalamat si Coco sa mga fans na sumuporta sa kanilang pelikula sa direksyon ni Brillante Mendoza. Inaanyayahan naman ni Julia ang lahat na suportahan ang movie nila ni Coco. Streaming na worldwide ang pelikulang Pula sa Netflix na nagsimula noong May 3. Samantala, muling nagpakitang gilas ang P-pop group na SB19 nang humataw sa iTunes Global Chart ang kanilang bagong kanta na Moonlight. Nanguna sa iTunes Global Chart sa 9 na bansa kabilang ang Pilipinas at number 10 sa Worldwide iTunes Song Chart ang kantang ito ng grupo. Kasama ang US-based producer na si Ian Asher at Chinese electronic producer Terry John. Umani agad ng mahigit 1 milyong views at 100,000 likes sa YouTube ang
kanilang music video. Naghahanda naman ngayon ng SB19 para sa sold-out encore concert ng Pagtatag World Tour sa darating na May 18 at 19. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nakapag-summer getaway na ba ang lahat? Huwag ka dahil isang cute na dogo ang hindi nagpahuli at nag-surf sa surfing capital sa Siargao. Talaga ba? Heto't maki-good vibes tayo. Mas magaling pa siya sa ibang kakilala ko, ha? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa physician at neuroscientist na si John Lilly. Ayon kay Lilly, ang tanging seguridad na mayroon tayo ay ang abilidad nating magbago. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!